Sa wakas mga parts, nakakuha rin kami ng pansabay. Kala ko wala na eh. Alas 4 na. Buti nakakuha kami, sakto lang. Papunta ng Plaridel, Bulacan. Tapos ng Plaridel, punta na tayo sa may... Saan ba tayo pupunta tayo? Sa ano? Sa Baliwag, Bulacan pala. Kalimutan ko na, sobrang tagal eh. Nakakuha rin sa wakas. Okay, papunta na kami sa may pick-up. Tinawagan ko yung nag-book. Wala, busy yung phone eh. Hindi sumasagot. Hindi ko alam kung pinapatay o busy. Basta ganon. Kaya hindi namin alam yung pipick-upin namin. Puntahan na namin sa may pick-up location. Nag-cancel mga parts. Papunta pa lang kami. Kaya pala tinatawagan ko, di ba contact? Kaka-cancel pala. Sabi ko na nga ba eh, pagka hindi makontak yung nag-book, ganun na eh. Para nag-iisip na yun eh. Mataas kasi yung pamasahe niya, 1,000 papunta ng Plaridel, Bulacan. Siguro nakapag-isip ng ano eh, ng kalokohan eh. Ay! Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. October 24 ngayon, Friday 2025. For today's video mga pards, ang gagawin natin ay bibiyahe tayo kay Lalamove. De, joke lang. Ayun naman talagang araw-araw ginagawa natin dito eh, kundi bumiyahe kay Lalamove eh. Sa mga gusto palang magpagawa mga pards ng window grill, gawa ni Marjon Takulod Candas. Ayan. Pagka gusto nyo magpa-install, tumawag lang kayo sa may number niya or mag-text. Pwede rin kayong mag-message sa may Facebook page nila mga pards. Ang Facebook page nila ay MR Welding Consumables and Welding Shop mga pards. Para sa ganyang ka-quality mga pards na window grill natin. Para protektado yung mga salamin natin sa mga items na napipick up natin na pupuno tayo kadalasan. Pwede kayo magpagawa. Basta kontakin nyo lang si Sir Marjon Takulod Candasa. Time check, 9:38 AM. First booking from Santa Monica going to Malabon sa halagang 618. Ang layo ng pick up location ay 1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick up location. Let's go yung mga parts. Pick up tayo. Buksan mo tayo likod tayo. Buksan mo likuran. Yung nasakay natin mga parts. Motor. Mio I. Yan. First booking natin. Ano sila na yung babae? Ng payment. Okay. Tay, salin mo. Sige. Taas pa. Para sa babae. Ano yung binenta mo? Hindi po, papacheck yan. Papagawa. At dito ko lang naman din eh. Sir, okay na yan. Din na yan. Sige, okay. Salamat, sir, Ingat po kayo. Okay. Hawakan mo na lang, tay. Ano mo ba? Kailangan ko, boss. Oo, painanti ko, tatay ko. Tatay niyo. Oo. Sige, sir, salamat Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 kilometer. Alright, let's go. 10:38 AM mga pards. Nandito tayo ngayon sa may Baysa, Quirino Highway. Ang pagdideliveran namin sa may Malabon, bandang Longos mga pards. Sa dadaanan namin ay Quirino Highway. Tapos mag-EDSA kami, dire-diretso ng monumento. Pagdating ng monumento, dire-diretso lang yung mga pards. Yung papuntang Malabon sa may Longos, Letre. Ayun, dun na yung drop-off location namin. Wala kaming makuhang kasabay na papuntang Malabon. Maraming booking ngayong Biyernes. Pero diretso na namin to. Andun si tatay sa likod hawak-hawak niya yung motor May nag-comment kahapon mga pards sa akin na pwede ko daw ba i-vlog yung pagkakaiba ng L300 tsaka yung bagong Tamaraw FB van. Kung ano daw ang pinagkaiba nila tungkol sa mga consumption o yung performance, ganun daw mga parts. Basta yung pagkakaiba ng dalawa. Kung ano daw mas magandang gamitin. Hindi ko may compare mga parts Gawa nang wala tayong Tamaraw Hilux FB van mga parts. Kasi bagong labas lang yun Hindi pa tayo nakakahawak ng ganung sasakyan. Tsaka hindi ko alam yung details kung ano yung mga makina nun, ano yung ano nun, ganun. Basta etc. Para sa akin, masasabi ko lang, para sa akin lang to Pagkakaiba nila kasi yung FB van na Tamaraw, may nguso siya. Etong L300 wala mga parts. Advantage niya lang pagka umiikot tayo, nag-U-turn tayo, may paparadaan tayo kasi madali siyang ikartulasyon dahil nga nasa harapan na natin yung pinakanguso niya. Hindi gaya nung Hilux na Tamaraw. Pagka U-turn mo, kakartulasyonin mo pa yung harapan niya kasi may nguso nga. Tsaka isa pang advantage niya, yung cambio. Kasi ang cambio nito nasa manubela mga parts. Pag may sakay ka na 2 tao dito, hindi nakakasaga
gabal sa paa nung pasahero. Di ko lang alam kung yung cambio niya nasa baba, nandito sa may bandang panan ng pasahero eh. Kasi wala nga tayong ganong klaseng sasakyan na Tamaraw Hilux FB van. Ang disadvantage lang ng L300 dun sa Hilux, kapag kakaalam ko, yung makina niya nga nasa harapan. Kumbaga, nandun yung init nasa harapan. Sa atin kasi, yung makina natin, nasa upuan natin eh. Nandito sa puwet natin. Ayun ang pagkakaiba niya. Mainit yung puwetan natin, lalo na kung nag-overheat yung L300 natin, madali siyang mag-init. Hindi gaya ng Hilux na Tamaraw, nandun sa harapan yung init niya. Hindi ka mababali sa usaw. Ayun mga parts. Pero sa amin, hindi naman gano'ng mainit, sakto lang. Nilagyan nga ni tatay ng dito basahan kasi naiinitan daw siya eh. Sa akin naman, sa driver, di naman gano'n. Di mo nga gano'ng nararamdaman pagka naka-aircon ka eh. So yun lang, yung pagkakaiba nila na pwede kong sabihin kasi wala ako idea sa mga makina nun, sa consumption nun. Siguro matipid yun kasi bago na nga engine yun eh. Tapos bago yung sasakyan, di ba? Kaya matipid pa yun. Hindi ko lang alam kung Euro 4 din yun, yung Tamaraw Hilux FB van. Pero 1,000 kg din yun, kaparehas din itong L300. Di ko lang alam kung ilang feet o ilang liter yung nun. Dito kasi 8.5 to eh. Ayun, di ko alam kung gaano kalaki yun eh, yung likuran niya. Pero 1,000 kg kasi may mga nagbablog sa YouTube nun eh, na ganong klase ng sasakyan. Siguro nasa inyo na lang din yun kung anong mas maganda sa inyong gamitin, di ba? Kung gusto mong kumuha ng ganon, basta pare-pares pan-deliver, wala namang problema yun mga parts. Kasi itong sa amin, regular engine lang to, hindi to Euro 4. Pero matipid pa rin naman. May sinusobra pa naman kami. Siguro kung lahat napupunta sa diesel, wala kang kinikita. Ayun, malakas sa diesel yun. Sa amin, kita nyo naman, di ba, sinasabi ko sa inyong ang diesel namin nasa kalahati lang siya. Pagkabiyahe namin kalahati, pag garahe binabalik namin sa kalahati. Hindi na namin pinupultang. Sabi nila makikita daw yung basihan kung pinupultang. Sa amin, sarili naman namin to, wala nang problema, kami rin ng bibiyahe, wala naman kaming kapalitan dito. Kaya kahit kalahati lang. Sa maghapon yung kalahati na yun, ayos na sa amin yun. Minsan pa nga, hindi nauubos may natitira pa. Wag lang yung malayuan talaga yung mga biyahe natin. Yung kalahati, kulang yun. Magpapakarga pa rin tayo. Pero pagka malapitan lang, dito lang, hindi nauubos yun mga parts, yung kalahati na yun. May natitira pa hanggang makauwi kami. Tapos, doon namin binabalik sa kalahati pagka pag-arahin na kami. Kabisado ko naman kalkulus yun yung karga dito Pero minsan, kulang. Pagka nagkarga kami, kinabukasan na lang namin ulit binabalik sa kalahati. Or minsan naman, sobra-sobra yung pagkakarga namin sa kalahati. Depende na lang sa'yo kasi ikaw lang naman ang bumibiyahe, di ba? Ayun na lang, yung gawin mong puhunan, kalahati. Okay na yun. Goods na yun sa maghapong biyahe dito. Bonifacio tayo mga parts. Kakanan na tayo dito, papuntang EDSA. Ito, kanan. Nasa may Samsung Road na tayo mga pards. Medyo traffic. Alam ko, sangandaan ito Caloocan. Banda dyan sa may stoplight. Ito yung Reyes ginagawa yung Reyes mga pards. Yung PNR nakasarado. Dinedevelop ata ito itong PNR na to para madaanan ulit. Drop off tayo mga pards, first booking. Yung motor, baba natin yung motor. Anong model to, sir? Hindi ko alam sir, pinadeliver lang sa akin Ganyan din kasi ako, kasi 2025 model. Ganyan din ako nagagamit ng tao ko. Ano sir, ayusin? Ayusin. Napabayaan siguro yung oil niya. Nagalit sa daw sa makina? Baka na napabayaan yun. Sabi, change oil daw. Nalaman lang namin yan. Nahin muna itong Okay, baba. Okay. Time check, 11:38 AM. May second booking na kami from Malabon going to Bagbag sa halagang 634. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards. Second booking natin to. Pala yan, mga Calypso plastic. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! May tumawag sa atin mga pards na tropa natin. Magpapadeliver daw siya papuntang Baliwag, Bulacan. Konti lang daw, bali parang isang karton lang. Sabi niya, kuhanin ko daw sa kanila. Tapos sabayan ko na lang daw ng booking. Kaya gagawin namin, pipick upin namin mga pards. Tapos sasabayan namin ng papuntang Baliwag, Bulacan. Kaya papunta kami ngayon ng Novaliches. Doon yung pick up Gusto niya sana mga
parts, bukas daw Sabado. Kaso bukas kasi Sabado meron kaming si servisan, mga estudyante varsity. Kaya mahirap pagsabayan. Kaya gagawin namin ngayon na namin kukuhanin para i-deliver papuntang Baliwag, Bulacan. Ano tayo mga parts sa may EDSA Muñoz. Yung pakanan dyan, papasok ng Roosevelt Avenue. Dating Roosevelt, ngayon sa may map natin, nakikita ko rito, Fernando Po Jr. Avenue na. Pinalitan na siguro tayo, no? Kasi dati, Roosevelt talaga yung pangalan yan. Pero sa may station ng MRT, nakikita ko nakalagay, Roosevelt Avenue. Ayan, sa kanan, Roosevelt Avenue yan. Itong kaliwa, Congressional. Diyan tayo papasok mga parts sa may Congressional. Kaya mag-U-turn kami dyan. Bago dumating ng SM Annex, mag-U-turn kami. Pabalik dito sa may Congressional. Dahil along Quirino Highway yung pag-deliveran natin nito. Sa may Bagbag, Novaliches. Malapit dun sa may sementeryo. Sementeryo ng Bagbag. Buti nga maluwag ngayon EDSA. Dapat dito matraffic na yan Dapat itong Muñoz, sobrang traffic na yan. Pero maluwag ngayon, Friday. Baka mamayang hapon pa ang matindi ang traffic pagka rush hour ng hapon. Pero parang hula ko mga parts, matraffic ngayon sa may Quirino Highway. Basta ganitong mga araw. Sado ko na dyan Kaya nahuhulaan ko yan Nasa may Quirino Highway na tayo mga parts. Ayan na, di ba? Totoo yung hula ko. Hindi ako nagkamali. Traffic. Galing tayong manghula 12:57 na mga parts. Mag-aalauna. Ano na lang, 1.1 kilometer na lang yung drop-off location namin. Itong booking na to, kanina pa naka-pending yan sa may apps nila. Alam mo ba lang kumukuha? Guro, alam na mga driver na grabe yung traffic dito sa Quirino Highway. Kaya hindi nila kinukuha. Sakto, tumawag yung tropa natin. Nagpapadeliver papunta ng Bulacan. Sabi ko, kunin ko na to para makabalik ako ng Novaliches. Kaya kinuha namin. Tapos tinatawagan ko yung nag-book. Kasi nag-book siya rin yung drop-off location. Ring lang ng ring yung cellphone niya. Hindi niya sinasagot. Siguro nag-iisip siya. Baka mamaya tatawag ako para i-cancel. Kasi nga, wala kumukuha ng booking niya. Dahil Quirino Highway, matraffic. Okay, drop-off tayo mga parts. Second booking. Ay mga parts, binababa na yung mga plastic. Anong oras na ba? 1:14 p.m. Oh, sir, shoutout sir. Shoutout. Mga probinsya mo sir? Sa probinsya mo? Bayog. Kalbayog, Samar? Ah, Samar. Kababayan ni nanay ito, no? Bayog. Taga ano yun? Villarreal. Villarreal, malapit kayo sa Villarreal. Ayun. Villarreal ka? O baka mag-anak ni nanay ito. Sumasakay kami sa Kalbayog ng bangka. Papunta ron. Samar Sana ya. Ayan, tingnan ko lang ulit nakalimutan ko. 6:34 yung booking mga parts. Ginawang 700. Bali may tip tayo doon na 66. Yung first booking, ano lang siya 556. 600 plus yun Kaso may kasama siyang lalamove wallet. Kaya 556 lang yung cash na binayaran. Ginawa naman 600 yun. Kaya may tip na rin tayo na 100 mga parts. 100 may na rin tip na nakuha natin. Ngayon papunta kami sa may yung tropa natin na magpapadeliver sa may Baliwag, Bulacan. Pick-upin namin. Kasi binubuk niya nga daw ng 200 kg yun Magaan lang naman, nasa 50 kilo. Isang box yata yun. Hindi ko alam kung anong pick-upin Pero pinakita niya sa akin, box Kahapon niya pa yata binubuk ko. Tinatanong sa akin kung sa 200 kg pa pwede na raw yun. Hindi ko pwede na yan. Isang box lang naman Kotse naman pipick-up mo, lalagay lang sa likod yun. Kasyang-kasya yun. Nagbago yata isip niya kinabukasan. Ako na lang daw mag-deliver, sabi niya. Kaya pupuntahan namin ngayon. Ulan mga parts, lakas ng ulan. Ito na yung pipick-upin namin Isang box, balikbayan box. Ang bigat, 50. Sige, okay na yan. Okay na yan, ako na bahala dyan. Sige. Sige, Sakto pa mga parts. Pag pick up namin, biglang bumuso malakas na ulan. Nabasa na tuloy yung nagbuot ng mga package. Naligo na sila sa ulan. Bakit na masaka? Ito yung package, nabasa Tapos baka mawasak. O kami ng kasabay mga parts. Hanap na kami ng paparadaan namin. Tsaka lakas ng ulan dilim mo. Parang puro pag na, hindi na makita yung kalsada. Time check, 2:52 p.m. May nakuha kaming pang third booking namin. Malapitan lang muna to mga parts. Ito muna kukunin namin kasi wala kami makuha papuntang Bulacan. San Bartolome, going to San Bartolome sa halagang 469. Ang layo ng pick-up location ay 1.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ito yung pick-up natin mga parts. Third floor. Yan yung mga magbubuhat yung dalawa. Alalayan lang natin. May elevator ba dito? Elevator? Wala? Ha? Meron? Meron dito. Ayan pala, meron Ha? Mas madali dito. Mahirap dyan Hindi ko magano Di ba, Kasya?
Buhat. Kasya. Okay, na-pick up na namin yung pang third booking namin. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 1.1 kilometer. Alright, let's go! Drop-off tayo mga birds. Dapat tayo nakakuha ang booking papuntang Bulacan. Daming booking yun. So, puro ibang lugar papunta eh. Time check, 4:03 p.m. May nakuha na kami pansabay mga parts yung papunta ng Bulacan. Ito, from San Bartolome going to Plaridel, Bulacan. Sa halagang 1,147. Ang layo ng pick-up location ay 2.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Woo! Sa wakas mga parts, nakakuha rin kami ng pansabay. Kala ko wala na eh. Alas 4 na. Buti nakakuha kami, sakto lang. Papunta ng Plaridel, Bulacan. Tapos ng Plaridel, punta na tayo sa may... Saan ba tayo pupunta tayo? Sa Baliwag, Bulacan pala. Kalimutan ko na, sobrang tagal eh. Nakakuha rin sa wakas. Kala ko wala na, solo na lang yung booking eh. Hindi totoy eh. Buti sabayan pa namin. May pang bayad kami sa toll gate mga pard. Kasi yung 1K nito ni Totoy, yung pinadeliver sa amin papuntang Baliwag, Bulacan. Kasama na lang yung toll fee sa 1K. Na yung package deal na yun eh. Okay, papunta na kami sa may pick-up. Tinawagan ko yung nag-book. Wala, busy yung phone eh. Hindi sumasagot. Hindi ko alam kung pinapatay o busy. Basta ganon. Kaya hindi namin alam yung pipick-upin namin. Puntahan na namin sa may pick-up location. Nag-cancel mga pards. Papunta pa lang kami. Kaya pala tinatawagan ko. Di ba contact? Kaka-cancel pala. Sabi ko na nga ba eh. Pagka hindi makontak yung nag-book, ganon na eh. Para nag-iisip na yun eh. Mataas kasi yung pamasahe niya. 1,000 papunta ng Plaridel, Bulacan. Siguro nakapag-isip ng ng kalokohan eh. Ay, ganda ng pwesto namin doon. Umalis tuloy kami dahil lang sa booking na yun. Wala tayong magagawa. Kinancel eh. Bawas pa tayo nito ratings. Dahil cancel ng bigla to eh. Buti kung agent mismo yung tumawag sa atin, ganon. Walang bawas yun eh. Pag mismo ang pinalam sa agent, pero yung mga cancel na mabiglaan na ganyan, nakakababa na ratings yan eh. Hindi mo na sinisigurado eh, bago i-book eh, ng mga client natin. Dahil ang pangit sa kanila eh. Dapat sigurado na bago nila pinipindot yung book, nagbabago yung mga utak, tapos ika-cancel. 4:38 na lang hapon mga pards. Wala pa kami nakukuha ang papuntang Bulacan ni tatay. Maraming booking na tumutunog, kaso ibang lugar yung pupuntahan eh. Pagka inabot na kami alas 5, wala pa rin booking na papuntang Bulacan. Bababa na namin to kasi baka gabihin kami papauwi ni tatay. Wala eh, kinancel yung isa eh. Papuntang Plaridel, malapit na sana dun yun. Magkatabi na lang halos yung Plaridel na yun, bypass road. Tapos papasok kami ng ng Maharlika papunta ng Baliwag, Bulacan. Sayang. 5:11 na lang hapon mga pards. Gumagapang na kami pababa ng Baliwag, Bulacan. Nasa may General Luis kami ngayon. Wala kami nakuha talagang kasabay. Wala lumalabas na papuntang Bulacan. Daming booking kaso puro papuntang mga south eh. Yan o, papuntang Makati, papuntang Muntinlupa, puntang Las Piñas. Wala man lang papuntang Bulacan. Kanina pa kami nag-aabang ni tatay. Yun lang yung kaisa-isang Bulacan na nakuha namin kanina. Puntang Plaridel. Wala na ulit lumabas mula na. Nakansilan kasi tayo eh, kaya parang bumagal yung account namin eh. 5:48 ng hapon mga pards. Bale, nasa may NLEX na kami. 40 minutes kami dyan sa may General Luis. Palabas ng Malinta. Ang traffic. Ubus yung oras namin dun sa na yun. Kalsada na yun. Kakapasok lang natin ng NLEX mga pards. Dito lang kami sa may kawayan na to eh. Medyo traffic din eh. Mabagal yung daloy. Kabilaan eh. Pati sa kabila, ganun din eh. Biyernes kasi. Rush hour na. Pinasalubong na yung kabila eh. Para lumuwag dito. 6:30 mga pards. Nasa may Plaridel bypass road na kami. Medyo malayo pa. 15 km pa yung drop-off natin. Kanina, may tinuturo si map na daan sa akin. Diyan daw sa may Pulilan. Ang daan namin ay Pulilan, Baliwag, bypass road. Yun ang pinakamabilis na nakalagay dito kasi walang ganong traffic. Kaso, mas malaki yung natin eh. Magiging toll gate o toll fee. Kasi Pulilan na tayo mag-exit. Kaya mas pinili kong dumaan dito. Mas mura kasi ang toll fee dito. Kaya? Mabigat. May katulong po bang magbubuhat? Mabigat eh. Ayun. Mabigat kasi siya. Ilapag mo na lang dyan, tapos pagulungin mo, panin mo na lang. Mabigat eh. Yan. Sige sige. Abot ni ate. Sige. Salamat. Natapos namin ng 7:20 mga pards yung dito sa may Baliwag, Bulacan, yung pinadeliver sa atin. Bale, dito kami dumaan sa may Pulilan, Baliwag bypass road mga pards. First time na namin dadaan dito kaya subukan namin. Kanina yung dinaanan namin sa may Plaridel, Bulacan, patagos-tagos dun sa hindi ko alam kung anong road yun eh. Matraffic. Kaya dito naman kami. Tagos yata nito, Pulilan NLEX entrance. Doon tayo mag-entrance sa Pulilan na. Papunta ng NLEX. Uwi na kami. Gabi na eh. 7 overtime na kami. Hanggang alas 5 lang dapat yung trabaho namin, parang opisina eh. Pero okay na rin.